it's not the end of the world. Malaking insulto para sa half French, half Pinay na si Solenn Heussaff. Nabansagan siya ng isang French TV network na bimbo o babaeng maganda pero wala namang alam. Isa si Solenn sa na-feature sa isang special report ng French TV network na M6 na may titulong Stories of Gangsters, Ganglords, and Bimbos. I was really offended because me and my friends were far from bimbos. And I was kind of hurt that they'd be like that. I mean, I expect French journalists to be they like exaggerate about everything, about the difference and everything. So I was kind of pissed. Actually, all my friends from France were saying, "Oh, I just saw you on TV." So I said, "Oh, it's out pala." Tapos I looked at the link, and then like I was so disappointed with how they edited. It made me sound like the bimbo of a millionaire. Ilan sa mga kaibigan ni Solenn ang ipinakita sa nasabing documentary. I mean, we're a bunch of friends. No names were dropped. But I mean, in the ones you see in the video a lot is you see me, you see Georgina, you see Rufa, Micaela Lagdameo, Ines Lobregat, Rosie Valdez, like all very well-respected designers, hairstylists, makeup artists. They're all hardworking women. And lalo raw sumama ang loob ng baguhang aktres dahil tinulungan pa ng kanyang ama ang French TV crew nang gawin nila ang report dito sa bansa. My dad just helped them with organizing everything because that's what he does usually with the French companies. So he helped them organize their trips, organize the trips to see also the presidential whatever, and then parang like yung lahat. Isang email daw ang ipinadala ni Solenn sa French network pero wala pa rin daw siyang nakukuhang reply mula sa mga ito. But I don't care if they say sorry or not. I just want them to read it and to know that I'm disappointed. Yun lang yan. Pero may plano ba ang pamilya ni Solenn na magsampa ng kaso laban sa French network? Suing it? No. No. I want to start the year good. So I will not do that. Anyway. Tapos, I mean, I was hurt, but it's not the end of the world. And to start the year right, nagsimula ng mag-shooting si Solenn ng kanyang first movie kung saan isa siya sa leading ladies ni Richard Gutierrez. Well, actually, I'm enjoying it, so I don't mind having more. Pero sana magtatagalog na sa next movies, sa susunod na movies. Dito Taglish na lang. Yeah. More English, tapos I'll add Tagalog words. Ganyan lang. At dahil madalas silang magkasama ni Richard, posible bang mauwi sa totohanan ang kanilang on-screen affair? Hindi ko alam. Whatever happens, happens. No comment. Pero alam ba ni Richard ang ginawa niyang sexy production number last Sunday sa Party Pilipinas? Hindi, I'll tell him. I'll call him later. Do you watch my prod? Yeah, kasi classy naman. Kung hindi classy, of course, it's not good. But it's show. It's a show, right? Oh, like this, because it's very classy. It's not, and the song is also very classy, very old school song. Kung may Pussycat Dolls or something, maybe it will be different, the outfit. But this is very sensual, very, Siguro dapat matutunan rin ako sa pinagdaanan ko. Isang viral infection daw ang marahil ay nakuha ni Jeneline Mercado mula sa kanyang recent trip sa Hong Kong. Dahilan upang ma-confine ng ilang araw sa ospital ang aktres. Mga 3 days din. Oo naman. Yung first day medyo hindi ko pa masyado maalala eh. Yung pangalawang araw okay na. Chills ako. Opo, nakaubos din ako ng 4 na. Lubos naman ang pasasalamat ni Jeneline sa kanyang nobyong si Dennis Trillo na siyang nag-alaga rito sa panahong may sakit ito. Ay naku, grabe ang sipag talaga mag-alaga. Siya yung sa bahay pa lang nung nilalagnat na ako. Nandun na yun, nagbabantay lang siya, check yung temperature ko. Medyo may katigasan ng ulo. Yung kailangan laging healthy yung kinakain. Minsan kasi puro junk food kaya nawawala yung sustansya sa katawan kasi yung mga kinakain niya hindi masyadong sustansya. So pinapalala ko lang na eat well and pahinga. Nagkasakit man mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong, masaya si Jen na napalapit siya sa pamilya ni Dennis. No, mababait sila talaga. Wala akong masabi.
Hindi. Parati kaming nagkikita, make sure siguro once a week, ganyan. Tapos lumalabas din kami, ganyan. Pero sa bakasyon mo, Yung bakasyon, yung out of the country na magkakasama, first time namin. Ngayon balik taping na ng Little Star si Jen. Dito, okay naman po. Naaalagaan naman nila ako. Tsaka, nung nagkasakit ako, talagang nagpunta pa sila sa ospital, punta sila sa bahay, talagang, nag-alala rin sila. Masaya naman si Dennis dahil sa mataas na ratings na nakuha ng Dwarfina sa pilot airing nito. Nakakatuwa kasi magandang pangitain niya na simula pa lang ng taon. Unang episode pa lang yung pinalabas, maganda na kagad yung resulta. Sana magtuloy-tuloy at maraming salamat sa lahat ng mga nakanood. Suportado naman ni Jen ang nobyo sa bago nitong programa. Ay, okay. Sabi ko nga sa kanya, bagay sa kanya yung mimi konti. Bagay. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon ng dalawa sa hulang magkakaanak sila ngayong taon. Marami na rin ako mga hula na hindi naman nagkatotoo. So kung yun yung pagtutuon ako ng pansin, baka makagulo lang lalo. Tsaka ako naniniwala na ikaw yung gagawa ng sarili mong destiny. Wala pa akong seryoso, wala pa talaga akong planong ganyan. Unang-una, maliit pa yung anak ko. Yung ganyang issue siguro dapat matutunan rin ako sa pinagdaanan ko. Tsaka ngayon, pinagplaplanuhan ng mabuti lahat ng mga kailangan kong gawin sa buhay. Ayoko rin ng pabigla-bigla. Eto na, good news sa mga Twitter addicts dahil pwede na kayo mag-post ng updates maski walang internet using your cellphone via, ito na, Tweet Ko. Ito simple lang. Una, mag-register for free by texting Tweet Ko space Twitter username space Twitter password. Siyempre, bahala na kayo dun. And send to 4627 for all networks. At para mag-update ang inyong Twitter account, text in Tweet Ko space at ang inyong message or update and send to 4627 again for all networks. 1 peso charge per text update. Naku, mura na yun, ha? Kaya mag-tweet ko na kayo. Okay, at eto, later. Si Jano Gibbs hinarap ang ilang issues na ibinabato sa kanya at may bibitawang pang pangako sa kanyang pamilya at fans. Magbabalik po ang Start of Salamat, Dr. Vicky Bell and Flawless, Dr. Evelyn San Luis. Magbabalik po kami. Ayon sa mga astronomers, nagbago raw ang alignment ng mga stars. Kaya nagkaroon din ng pagbabago sa mga zodiac signs. Ano ang reaksyon mo? A. Didma sa orig pa rin ako. B. New zodiac sign? Why not? To vote, just type your X space A or B and send it to 4627. At saka sa hindi pa nakaka-register, type your X space on and send it to 4627. O ano? TX na! Next na! Totally exclusive! Kaso dinidinig sa korte ay nagpapaalala lang daw sa sinapit umano ni Yasmin Curdy kay Baron Geisler. Every time na lumarating yung trial, nagiging emotional kasi naaalala ko isa-isa na nangyari nung araw na yun. Ano? TX!